For today's video, samahan ko po yung aking third son na si Stephen Israel sa kanyang school activity, particular dun sa sports. Actually, bago kami pumunta dito, ay nabanggit niya na yung gusto niyang sports. Ayun nga ay basketball. So ako naman ay bilang tatay natutuwa sa K-Ligan o gusto niyang sports, which is same lang din sa akin. At makikita ko natin na lalaki yung dating ng aking anak. Nakikita nyo ay nagkakaroon sila muna ng orientation regarding sa sports na kanilang pinili. Yan, nakapila po si Stephen. Then nakita nyo, o mapapansin nyo naman, ay masyado siyang ready at excited sa sports activity niya. Tapos Yes, so bago tayo mag-start, so may I request everyone to please stand up po for the prayer. So bago tayo mag-start ng ating mga laro, so kailangan po muna natin magdasal to be led by Ma'am Adriana po. Ma'am Adriana, sorry. ngayon mapapansin nyo, ginather ng mga teachers yung mga estudyante to conduct an orientation. Then sa karamihan na sa formation is hindi lang pala basketball ang choices nila. Meron rin pong badminton, volleyball, chess, at huli yung basketball. Nakikita niyo po yung aking anak ay namulat sa kanyang gustong gawin, at malaya naman siyang gawin ito kasi susuportahan ko siya. Hindi lang naman siya, pati yung mga kapatid niya. Papansin nyo, ito na, nandito na siya sa part na meron ng physical exercise ang nagaganap. Bibong bata, may stretching pa, no? Nakakatuwa dahil kasi ang sports ko nung mga panahon na yun, actually walang ganito walang sports activity na ganyan. Ang pinamulatan ko after ng klase namin, talagang larong kalye na Hindi ako na-involve sa ganyan, hindi ako namulat na ganyan sa school namin. Hindi, ang na-focus ako sa mga larong agawan base sa edad niya, agawan base, block 1, 2, 3, sipa. Yan yung pinahiligan ko. Pero may mga tryout na ganyan, hindi ko na-experience yan nung elementary. Yan, yung mga sports activity na ganyan. Pero kinainaman ho, nung nakinig ako sa orientation, kaya naman pala pinupush ng mga teachers na magkaroon ng ganitong kahiligan, o dapat ikahiligan, ay pinopromote talaga nila na i-avoid o malesen ang mga bata sa gadgets. Kasi
pagsumog according to them na yung epekto ng gadgets pag napapadalas ay sumasama o palagian na ginagawa ng mga bata ay nakakasama. Gusto lang nila i-promote yung physical exercise, which is kailangan ma-develop ng mga bata kesa sa mobile gadgets. Yan, mapapansin nyo sa video natin. Ang aking anak ay nag-i-start na ng pagbabasketball. Hindi yun nga lang, mahirap maglaro ng ganyan assorted yung mga damit ng mga bata. Hindi mo malalaman kung sino kakampi mo dyan kasi iba-iba ang damit nila. Yun lang ang napansin ko, na hindi totally formal or proper basketball yung ituturo. Parang ano lang po, parang larong kalsada din, larong bata lang talaga. Kasi makikita nyo parang mahawak lang bola, pasa, tira, ganun. Nakakalungkot nga kasi yung anak ko hindi makakuha ng bola. At least na-experience niya yung mga ganitong bagay na makipaghalubilo sa kanyang kapwa bata. At sa pagkakataong ito, nasa kalagitnaan na tayo ng ating video. Payo ko lang sa mga magulang, alagaan natin ang ating mga bata, ang ating mga anak na may buong pagmamahal. Suportahan natin sila sa ikabubuti, para sa ikabubuti nila, at ibalansin natin sila kung sila ay nagkakamali. Ngayon sa pagkakataong ito, ako'y natutuwa at nagagalak dahil kasi nakikita ko yung aking anak sa kanyang edad. Ako'y mapalad dahil kasi nakikita ko yung kasiyahan, kagalakan niya sa mga pagkakataong ito. Yan. Bilang tatay, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay pansamantala lang. Kaya kung mayroong mga ganitong pagkakataon, sikapin natin na i-treasure natin o maging memories ng mga anak natin yung mga ganitong pagkakataon. Kasi sa pagtanda nila, may kwento nila ito sa kanilang mga anak at matatransfer nila yung binigay mong love, care, and support. Gagawin rin nila ito sa kanilang mga anak. Yan. Kaya po, thank you. God bless.